Happy 100,000 subscriber mga ka-tipsy. Bago tayo magsimula magluto, gusto ko muna mag-thank you sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta sa channel natin. Dahil kung wala kayo, wala tayong 100,000 subscriber ngayon. At panibagong araw nga, panibagong food and good vibes. And today mga ka-tipsy, ayan namalengke na ako, magluluto tayo ng pork baby back ribs. Gagawin na natin na madalian pero nakatatakam because cooking doesn't have to be hard, it just have to be delicious. Kaya huwag na natin patagalin to, let's go! At ito na nga yung mga baby back ribs natin na nabili namin sa Costco. Ang maganda dito sa nabili natin, wala na yung membrane. Yun yung puti na matigas na nakadikit sa buto na kailangan alisin para dumikit yung mga seasoning na ilalagay natin at hindi siya matigas kapag naluto. Mahirap din kasing alisin yon, kaya mabuti na itong nabili natin wala na yung membrane. Pat dry lang natin ng konti gamit ng paper towel para medyo mabawasan yung tubig niya. Syempre galing sa fridge to kaya medyo may tubig talaga yan. After ma-pat dry, prepare na natin yung pang-rub. Gagamit tayo dyan ng brown sugar, white sugar, salt, ground black pepper, smoked paprika, cayenne powder, chili powder, onion powder, garlic powder, and syempre a little bit of boom boom boom. Sa mga nagtatanong po, chicken powder lang po yan. Tapos haluin lang natin mabuti. Ilalagay ko na lang sa description nitong video yung sukat na ginamit ko, pero depende pa rin yan kung gaano kalaki yung baby back ribs na nabili nyo. Ayan, okay na tong pang rub natin. Dito naman sa meat natin, papahiran lang natin to ng yellow mustard. Ito yung magsisilbing binder natin para dumikit yung rub na ilalagay natin. Kung wala kayong yellow mustard, pwede naman kayong gumamit ng olive oil or any type ng mantika. Ayan, ipahid lang natin dito sa ibabaw at syempre hanggang dun sa ilalim yung sa ribs mismo para ma-coat yung buong part ng meat. Tapos ilagay na natin itong rub na ginawa natin. Uunahin ko lang lagyan yung dito sa ibabaw para maganda tignan sa video, pero mas okay kung doon ka magsisimula sa may ribs. Para pag binaliktad mo, madali na lang lagyan tong sa ibabaw. Pero either side naman ang unahin, okay lang. Huwag kayong matakot maglagay kung medyo marami yung pang rub, kasi mababawasan pa yan habang naluluto kasi sasama yan dun sa juice ng meat na maaalis habang niluluto. So medyo mababawasan pa yung lasa niyan. At hindi naman maalat itong mga seasoning na nilagay natin. Kaya kahit medyo madami, okay lang. I-cover lang natin yung buong meat, then i-rub natin and itap at the same time para dumikit yung mga seasoning. And same process lang yung gagawin natin dito sa kabilang side. At ayan, nailagay na natin yung pang-rub. At ngayon naman dito sa ating roasting pan, maglalagay tayo ng foil kasi ibabalot natin to. Ilagay lang natin tong baby back ribs sa ibabaw ng foil. Tapos yung pag-cover ng foil, yung may option ka na buksan later. Kasi after natin mapalambot to, bubuksan natin tong ibabaw at naipapahid tayong masarap na barbecue sauce. Kaya yung pagbalot, yung parang ganito sa ginagawa ko. Ayan, nabalot na natin sa foil. Ngayon, i-preheat na natin tong oven to 300 degree Fahrenheit. At kapag ready na, ilagay na natin tong baby back ribs. Then, lulutuin natin yan at papalambutin ng 2 hours. Mga tipsy, habang hinihintay natin maluto to, gawa na tayo ng barbecue sauce kasi pupunasan natin mamaya sa ibabaw. Pero bago yan, gusto ko uling magpasalamat sa inyong lahat mga ka-tipsy sa patuloy niyong suporta sa channel natin, kaya na-reach natin ang 100,000 subscriber. Ayan, kung hindi dahil sa inyo mga ka-tipsy, hindi natin ma-reach yan. Kaya maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Tara, gawa na tayo ng sauce. Para sa barbecue sauce, depende kung anong preferred nyo. Pero ang gagawin natin ngayon yung isa sa paborito ko. Siyempre, maglalagay tayo dyan ng tomato ketchup. Ito yung medyo madami, siguro mga 2 to 3 cups. Siyempre, masarap sa barbecue sauce yung medyo sweet and spicy. Kaya lalagyan natin yan ng sriracha sauce. Or any hot sauce na preferred nyo. Brown sugar, apple cider vinegar, liquid seasoning, smoked paprika, onion powder, garlic powder, ground black pepper, and salt. Tapos haluin lang natin. Ay teka, may nakalimutan pala ako. Lagyan natin yan ng konting tubig para hindi siya sobrang lapot kapag pinahid natin mamaya dun sa meat. Tapos haluin lang natin mabuti.
Ay mga tipsy, okay na tong barbecue sauce natin. Kayo na lang bahalang tumansya kapag kulang yung anghang, dagdagan nyo ng sriracha or any hot sauce na gusto nyo. Kung kulang yung tamis, dagdagan nyo na lang yung asukal. Ngayon naman gagawa tayo na pang partner sa baby back ribs. Siyempre, usually tayo sa Pinas kanin eh. Pero this time gagawa tayo ng simpleng mashed potato. Let's go! Ito yung mga patatas natin, balatan lang natin. Gamit na tayo ng peeler para mabilis. Tapos iwain lang natin ng medyo maliliit para mabilis siyang palambutin. Tapos lalagyan lang natin yun ng bawang para medyo garlicky yung flavor. I-smash lang natin yan, tapos alisin natin ang balat, okay na. Lagyan na natin itong mga patatas dito sa pot, pati itong bawang. Tapos, lagyan natin ng tubig. Normal na tubig lang gamitin yung mga katipsi, huwag yung mainit para maluto siya evenly at dahan-dahan siyang lalambot. Then, lalagyan lang natin yan ng asin pampalasa. Ilagay lang natin sa high heat at hintayin natin kumulo. Kapag kumulo na, dun tayo mag-ooras ng 8 to 10 minutes na pagpapalambot. After 8 to 10 minutes, patayin na natin yung apoy. Tapos, i-check natin kung tama na yung lambot nitong mga patatas. Tamang lambot lang dapat mga katipsi. Kasi pag sobrang lambot na at parang madali na siyang madurog, hindi na maganda yung texture niya para gawing mashed potato. Nakuha na natin yung lambot na gusto natin, itapon lang natin tong tubig dito sa strainer. Ang ihahalo lang natin sa mashed potato is milk and butter. Pwede kayong gumamit ng kahit anong milk na gusto nyo, pero for this episode, gagamit tayo ng soy milk. Yan, buhos lang natin yan sa isang lalagyan, tapos ilagay natin tong butter. Yan, putulin ko lang para mabilis siyang matunaw. At para mabilis, dito ko na siya tutunawin sa microwave oven. Kung walang oven, pwede naman nating tunawin yan gamit yung kawali. Ngayon, mix lang natin para magsama yung butter and milk. Yan. Balik na tayo dito sa pot, then ilagay natin tong mga patatas. Dapat mga katipsi nakasindi yung apoy, no? Para habang dinudurog natin to, yung natirang tubig sa patatas is mag-evaporate pa. Hindi ko makita yung potato masher namin, kaya itong sandok yung gagamitin natin. Okay din naman to, syempre Pinoy, para-paraan yan. At ayan, kapag nadurog na natin mabuti, ihalo na natin tong milk and butter. Konti-konti lang yung paglagay mga katipsi, no? Tansyahin nyo na lang. Huwag sobrang dami kasi baka maging soup naman to. And then, haluin lang natin mabuti. Pampalasa natin dyan, salt and pepper. And then, continuous lang sa halo hanggang makuha natin yung texture na gusto natin. Awit. Ito lang yung medyo mahirap mga katipsi sa mashed potato, yung paghalo. Kasi medyo mabigat yan kasi syempre patatas siya. Okay na itong mashed potato natin. Ayan, o. Pero bago natin ahunin yan, syempre lagyan natin ng konting pang garnish yan at pang greens. Itong hiniwa nating parsley. Hindi lang. Tapos halo-halo lang. And then plating na natin to. Let's go! After 2 hours, i-check na natin itong ating baby back ribs. And ahunin na natin sa oven. Then, buksan na natin yung foil. Labi, napakabango mga katipsi. At pwede na nating punitin tong nasa ibabaw na foil. Ito yung purpose kung bakit ganun yung pagbalot natin kanina. Para madali natin siyang maalis. At ayan, tamang-tama yung kulay, tamang-tama yung pagkakaluto, tamang-tama yung lambot. Next step, ilalagay na natin itong ginawa nating barbecue sauce dito sa ibabaw nitong meat. Yan, ipahid lang natin gamit tayo nitong brush. Kahit damihan nyo, okay lang kasi tamang-tama lang naman yung lasa nitong ginawa natin. After natin mapahiran ng barbecue sauce, itong roasting rack ng oven ilalagay natin sa itaas para madaling maluto yung sauce na nilagay natin dito sa ibabaw ng meat. Same temperature mga katipsi at orasan natin yan ng 15 minutes. After 15 minutes, ilalabas natin yan sa oven. At wow, napakabango mga katipsi. Kung nandito lang kayo, maaamoy nyo. Nakatatakam yung amoy. Papahiran lang uli natin yan itong barbecue sauce para sa second coating. Siyempre, para mas masarap. After natin mapahiran, ibabalik lang natin uli yan sa oven. Same temperature pa rin for another 15 minutes.
At ayan mga ka-tipsy, after 15 minutes, ahunin na natin tong pork baby back ribs at wow, okay na to. Ayan mga ka-tipsy, okay na tong pork baby back ribs natin. Tara, kain tayo. Boom! Ay mga ka-tipsy, happy 100,000 subscribers! Yay! Okay, nagluto tayo. Alis din natin. First, before we start, we want to say thank you to all of you na nagsusumusuporta sa channel natin at sa walang sawang panonood. Ayan. Kahit doon sa mga nag-views. Yan. Kung wala kayo, wala tayong 100,000 subscribers. Thank you so much po. Maraming salamat sa bawat isang nakasubscribe. Thank you! Yeah. Titignan na natin. Gutom na kami mga tipsy kasi medyo matagal tulutuin. Let's try these baby back ribs. Yeah. Okay, now let's try it. Lapang na. Ayan, lapang na. Ayan, There's rice there, Junior, if you want. Sobrang lambot ha. Tanggal agad sa buto. Oh, wow. Parang restaurant pala. Parang restaurant. And this, Junior, this mashed potato, we make it. We make it from the scratch. Yeah. What kind of rub did you use? Just make some rubs that we have in there. Yeah, there's different. Yeah. There's like 6, 7. Yeah, because the kind of rub you're using, it's got like a little sweet to it. Yeah. There's sugar in it. Oh, okay. So we make it like sweet and spicy. Yeah. Oh, sarap na. Sarap mga tipsy. It's good, right? Yeah. Right? I like it, man. Really soft. Yeah. Yan o, sobrang lambot mga tipsy. Kinakamay ko na rin nakamas pa dito. Sarap siya. Oh, that's Really really good sauce, masarap dito. Nadali mo na naman. So what did you have to do here? Because it was slow. It took a while. Yeah, it took because it's like 2 hours to make it tender. And then another like the extra 30 minutes to make the barbecue sauce, stick to on the top of the meat. Gotcha. Oh, Yeah, really good. it is spicy, a little bit of spiciness, but it's okay. Yeah, nothing. No, It's not yeah. that crazy. Okay, pero mas masarap natin kasi medyo spicy. Hindi, masarap siya. May kick lang, pero masarap siya. But it's not like. I Yeah, don't know, there's just a kick. I've had something hot where I'm like, Yeah. Okay, nakachamba tayo. 100,000 subscriber na, nakachamba pa rin. Nadali mo. Nadali pa rin na yan. So, when you made this channel, right? Why did you make the channel? What was your reason for like, hey, let me start videoing? Okay. What was your reason behind it? Palaban tayong English dito. I think the main reason why I made the channel is because before, bro, when I was I really like to cook. When I was young. Yeah, when I was young. When I was young, I worked in a different like restaurant, in even like what we call carinderia. We woke up like 3 a.m., 4 a.m. to cook. Good. I was like an assistant of the main cook. Okay. That's why when YouTube, like starting to be famous in the Philippines, I want to blog, but it conflicts to my work because when you start in YouTube, you don't earn anything. Yeah. And I have work. I work in a call center in the Philippines. I was a supervisor din mga tipsy. Dati ako sa call center, sa mga bahayan ng Puya dyan. Supervisor po ako sa Makati. Yan, matagal din ako. I was maybe almost 10 years working in a call center. So I can blog. Then the pandemic came, and my friend Chester from the Team Kalas, they're already vlogging about food. Oh my God. So I had an idea so I was like, I will vlog as well like a food since I like food and I have time ready to do it because it's pandemic. I'm home based already. I work from home. That's how I started it. However, there's a lot of people doing food vlog, so I make a twist to it. I also include drinks. That's why it's tipsy, because when you say tipsy, it's like you're a little tipsy. You're not too drunk. Yeah. You're just tipsy, a little tipsy. Yeah. And then That's why it's become called tipsy pulutan. tata. Yeah. That's why yung yung umpisa ng channel natin mga tipsy, kung babalikan nyo, it includes like we make like
food to be partner for the drinks. Yeah. Pulutan. Yeah. So we mix drink as well. And then may other, which is thank you din sa mga Tipsy Squad na nakasama ko dati. No, sila, sila Chef Boy, sila doon pa kondo, pati yung mga nakasama pa namin before. Because we have a lot of people joined the group already before. Because it's pandemic, man. Most of us doesn't have work. Yeah. And most of us are in work from home. Yeah. So I include them in the job. And they have to have alcohol. Yeah, that's why we drink almost every day. Yeah, because it's pandemic, you can't go out, something like that. Then that's the time that we have all the time to do the vlog. Yeah. That's why it started. But the main reason why I started the vlog is I really want food. Yeah. I really want to cook. Even when I was a kid. It's just that I'm not at home, I'm not really like, cook all the time. Yeah. Hindi ako nagluluto talaga mga tips yung magluluto-luto. Kasi sa bahay kasi normal yung mga niluluto mo eh. Parang common na lang yung kinakain natin sa bahay, di ba? What I want is yung iba-iba. Yung iba-iba na so kailangan mo ng damit, kailangan mo. Siyempre pag magbablog ka, parang hindi naman maganda yung something like, dapat you have to put some extra effort for the video. So, doon nag-start. So I buy my tools, things to use for the vlog. Doon na nagsimula. This is actually good too. Your own way of mashed potato. This is actually good. Yeah. Okay din naman. Nagustuhan ni Mama mashed potato. Expert yung pagdating sa potato. Correct yung mashed potato? That's good. Okay. So, Speaking of, gusto ko magpasalamat sa mga nakasama namin sa channel before. For those people who are part of the channel before, the whole Tipsy Squad, you know who you are. Alam niyo na yan, lagay ko yung mga channel niyo dyan. Sa Chef Boy, kagay Palaboy, si Don Pacondo, hindi na masyado nagbablog eh. Mr. Showcase din, hindi na. Kasi may mga trabaho sila. Si Mr. Showcase ba yun? Yeah, Mr. Showcase. And of course, syempre the Team Kangas TV because they are also part of the journey of the YouTube to reach this. They helped me as well to, lalo din nagsisimula pa lang ako when I starting. They like promoting the channel as well. Until yung bago nag 100k, pinopromote pa rin yan. Thank you so much, lalong-lalo sa Cubs Nation. And Cubs Nation are the subscriber of Team Kangas. We call it Cubs, so they have like, we call it Cubs Nation. There's a lot of them who joined or subscribed to the channel. So, and of course, syempre, my family. Because when I got here, they really supporting me all the way. Even Junior has a job, his work. He started sometime, but he joined me here. So I really thank my family. Yeah. My family here. Make me cry. Yeah, my family here. And of course, syempre, my family in the Philippines. Siyempre. My fiancé, Tere, kasi dati talaga, lagi na ako support yan after namin mag-vlog yun. Minsan siya nag-uugas. Madalas siya nag-uugas sa pinag-vloggan namin. Ayan. Ayun, lagi lang. Hindi siya nagre-reklamo na, vlog ka na naman. Basta pinapabayaan niya lang ako. Tsaka syempre sa mga anak ko, na lagi nakasuporta kahit sila yung basher ko eh. Storm and Reese are my basher before. you know what you gotta do? So with the bonus clip, right? Uh-huh. You gotta show your very first video that you had. Oh, yeah. Oh, that's a good idea, man. No. So you show that in the beginning. Yeah, because it was just you. When I see it, it's cringy. He's gotta show it. Yeah. My brother suggested that I put the very first video that I uploaded in YouTube. Okay, bibigyan ko lang konting clip lang mga tips. Lagyan na sa bonus clip later. And of course, what you look like. Nakakaya pa lang kasi parang ano nangyari doon, parang bigla I created the channel like I think February. But I uploaded a video August. Yung nag-iisip talaga ako mabuti kung itutuloy ko ba to because when you're starting doing YouTube, you have to be like accountable to it, like Responsible. Yeah, you have to be responsible. You have to put time on it. Yep. To Dedicated. Yeah, and there you go. motivated. You have to be dedicated. You have to be consistent. There you go. That's the right word that I'm trying to. Na gusto kong hanapin. You have to be consistent. Kaya nung wala pa akong time nung simulan, ginawa ko lang siya. I just created the channel, but there's no video yet. So because I know I can't be consistent because I have work. Then yung nagkaroon ako ng time na pwede ko nang pagsabayin yung work at saka yung pagbablog yun. Mahirap sa umpisa, nakakapagod talaga because after my work, I'm graveyard. I'm in graveyard shift. Ang out ko 7 a.m. nagbablog ako. Matutulog lang ako sometimes 3 hours, 4 hours then I vlog. We will do vlog, those things. A lot of sacrifices, a lot of effort, but it's worth it. Because you love what you do. Yeah. How long did it take to get to 100,000? I think 3 years. 3 years, yeah. I think 3 years. But it's not that bad. Because the competition in YouTube right now is really hard. Yeah, it's tight. Yeah. So mahirap maka 100k. Unlike before, madali na maka 100k kasi konti lang nag-YouTube. Yeah. Kaya kahit slow, kahit mabagal, okay lang yun. Importante na reach natin. Yes. Slowly but surely.
And of course, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan pasalamatan ang Panginoong Diyos. Syempre, Ayan, number dahil one sa yun. kanya tayo kumukuha lahat ng lakas, Yun ang inspirasyon. number one. Kaya lagi ako nagdadasal. Kapag wala lang ako maisip, ano pa ba pwedeng gawin sa channel, gano'n. Magpipray ka lang at magbibigay sila ng wisdom. And again, thank you so much for all of you. Ayan, sa mga nanonood. Lalong-lalo kayo mga katipsy kasi if there's no viewers, there's no 100,000. Correct. Kasi pag gumagawa ka na ng channel, siyempre sa una, gusto mo lang eh. You just want it. You just like to do vlog. Yeah. But sometimes when people are liking what you do, you also like... Inspiring you. Yeah. They're being inspired. Yeah. Yun. Doon ka na nagsisimula na parang mas gusto kong gandahan, mas gusto kong galingan para sa kanila, sa mga nanonood. Yeah. Then you will think of a different goal. Yun na yun. Doon ka na maghahangad na sana makaroon ako 10,000, sana makaroon ako 20,000, 100,000. Kaya thank you so much sa mga walang sawang sumusuporta mga katipsi natin dyan. Solid sa inyo lahat. Yeah, it's proven that they like your video. Yeah. Now, what's the next goal? 101,000. Maybe the next goal first is 200 first. 200 and then kung dito din yung mga katipsi kung saan tayo mapunta. Basta ang importante, the most important thing for me is you keep on supporting us. Keep watching the video. Patuloy tayong magko-content. Kahit magka-work ako dito, hahanap kami ng oras para makapag-vlog. Para sa inyo, syempre, na nanonood. Siyempre naman. Huwag mong sayangin yung kanilang ano. Yeah. Yeah, so again, thank you so much for all of you, to my family here, to my family in the Philippines, to Tipsy Squad, to Cubs Nation, to Team Kalas TV, para sa mga na-collab namin dati, sila Pulutan Ko Kung Idea, sila Tipsy Mayor Squad. TV, and naka 100,000 subscriber na tayo, at masarap naman ang naluto natin today. Very good. Right, ma? Okay. Very good. Masarap mga tipsy, pwede nyo subukan. Madali na naman yung ginawa natin. Lahat ng recipe, lahat ng ingredients na nilagay natin, nabibili nyo yan sa supermarket. Andun lahat yan. Lalo na yung mashed potato, napakasimple na ng ginawa natin, di ba? Yan. Ang mga tipsy, hanggang dito na lang muna. Ulit, maraming salamat. Sa susunod na vlog na lang siguro tayo magparapol mga katipsy kasi yung sponsor natin, wala dito. Isa lang pala, siya pala. Dalawa sila eh. Santi Bibot. Santi Bibot, shout out. I-ready mo na yung pangpaparapol sa mga katipsy natin. Yeah, siguro sa next... And Uncle Chris! Ay mga tipsy, siguro next video na lang yun. Basta magkaparapol tayo. Kasi hindi pa namin alam kung mechanic o anong paggagawin natin. Pero, Kasi parang ang bili, ang ano yeah, kasi hindi namin expect. nagkagulatan. Yeah, hindi namin expect na mag 100k agad ngayon eh. Kasi pag gising ko, Kaya kahapon nga, na. oo. 999 na. Sabi Kasi ko. 9.8 pa lang, parang 9.8 pa. 9.7, 9.6. So I thought it's gonna be like next week pa. So hindi namin expect. Kaya thank you so much. So sa susunod na video, baka doon tayo magparapol. Magpaparapol tayo, syempre, hindi mawawala yun. Oo naman, as promised. Yeah, pranami siya ng mga sponsor natin eh. Ano mga tipsy, hanggang dito na naman yung video natin. Maraming salamat ulit and happy 100,000 subscriber. And wala akong masabi kundi puro salamat lang sa inyo. Kaya, And salamat talaga. yeah, always remember, stay tipsy lang. Salud! Happy 100,000! What's up mga tipsy? It's me, Tipsy Tata, and this is my first vlog. Okay na yun, no?